Jeremiah. Nagparin mo sa ating text na inuwaga. Try po natin, Lord willing, sa pagpapalan po natin yung nasa sa isipan ko. Actually, matagal ko na itong I've been toying on this idea. Pero nawawala ulit, pero tagabi, bumalik ulit. So, the idea I'm talking about is kapagawang tayo ng baptistry. Maganda ho talaga baptistry sana yung bato, permanent na siya. Pero, I have this feeling na this will not be a permanent building. At walang araw, papataaso natin ito. So, pwede siguro yung metal, GI sheet. Meron ako pong design na sa isipan ko pala. Gamit lang naman, basa lang isang tao. Kasi there is no need naman na nasa bulo ko kasi importante ang minubong yung candidate. Kung pwede ilagay dito, may gulong, kung kailangan. Para lahat makaka-witness, hindi yung ako lang ang nandun, saka yung babagtay, Hindi ko mag-refrigerator, Pastor. Pinibenta ko na brad eh. Pinapaliguan namin, malaki. Sagabal sa bahay. Pinapaliguan namin yun. Kaso lang, magmumukha siyang lechon, no? Naisip ko naman, yun naman ang picture ng baptism with death. Puro yan, no? Tama, mukhang lechon. Lagi na lapidan. So, meron lang yung ibabagtay sa mga. So, siguro matapos ito kung sulat natin yan, hindi naman kasi siguro gano'n makakaagad yung materiali siya. Mga dalawang kabuhong lang yan. Huwag naman ka. So, pray po natin yan. We got supply means for the project. Tapos mo natin yung ating mga project. Para lahat tayo makaka-witness sa ating business. Okay, let's turn the Bibles to the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 6. At tuloy po natin ang ating pinapalakay dito sa book of Jeremiah. The old paths, mga lumang daan. Hindi lamang po si Soriano yung karapatan sa dating daan. Tayo ang tunay na dapat nag-benefit dito, no? Tayo po ang mga ng Panginoon. Especially so na marami po sa ating mga kaparehas, mga believers, kahit na kapareho ng mga Baptist, ay nanilis na unang landas. There is a mass departure. Hindi lamang ng mga Pilipino para mag-abroad, pati ng mga Baptist na mag-depart sa historic Baptist. I remember one time, when I went back to Bible College where I came from, at sabi nila, Brad, balita namin na iba ka na. Sabi ko, paano na iba? Hindi ka na raw Baptist. Sabi ko, sino nagsabi nun? Sagad sa buto ang aking pagka-Baptist. Sabi ko, gusto nyo, interviewin nyo ako. Kung anong bilin ko ang hindi Baptist. At ibinalik ko, baka kayo ang hindi Baptist. Baka may pangalan na lang ninyo ang Baptist, pero hindi na kayo nakahawak sa mga paninindigan ng mga Baptist. Ano lang yun? Siguro less than 10 years ago, or siguro mga 7 years ago, or 8 years ago. So, marami mo ngayon, Baptist na lang ang pangalan. Pero yung mga belief at paninindigan ng mga Baptist, hindi na ho yan ang kanilang pinanghawakan. Marami sa kanilang mga pastors, instead na Baptist na mga authors and books sa kanilang pinag-aaralan, doon na lang sila sa libro ng mga Protestant. Mga authored by Protestants, ang sikat na sikat ngayon, yung kay Richard Rick Warren. Yung mga, I'm not saying na lang ang sinabi niya mali, pero mga magaganda lang sinabi rin. Pero very deceiving, deceiving ko. Magaganda ang maraming sinabi, pero may halong mali eh. Kaya when you read him, don't believe anything book, line, and sinker, no?
And maraming Baptist churches na sira dahil dyan. Mas may sila into Pentecostalism. So, para mas maging authoritative ako sa aking sinasabi, ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko ng libro niya. Pinabasa ko, no? Para talagang alam ko, hindi lang yung narinig ko, nasabihin ko nito, masama. So, may mga tama rin siyang sinasabi, no? Pero huwag mo natin paniniwalaan lang ang kanyang sinasabi, hook, line, and sinker. So, there is a need not only for unbelievers, not only for Israel, not only for the unbelievers, but even for Christians and even for Baptists to consider their ways, ano, at balik-balikan ang mga simulain ng mga Baptists. Dinangalan ko malungkot na bihira na ho ngayon sa mga bookstores. Kayo na makakahanap ng mga books na mga sound Baptist ang author. Ang ilan po mga Baptist authors na naman po na sound, yung maganda hong parang collection ng kanilang mga books. Our books authored by C.D. Cole, Claude Duval Cole. Arthur hindi ho siya, hindi si... Meron pa isang Moody. D.L. Moody, no? Hindi siya yun. Hindi walang kung magkaano-ano sila. Pero tinutuloy ko po ay si J.B. Moody. Meron po itong libro na ganyan kakapal na naliliit ang letra, no? Pero natapos ko yun. Kapag mga 2 weeks ko binasa yun, ano? Pagbalik ko rito, ano na? Pagbalik ko ng... nung binasa ko yun, I was in Aurora Province. No? Pagbalik ko ng Laguna, nagiba na ako. After 2 weeks of reading the book, no? Doon ko na-realize na malayo na pala yung Baptist na where I joined, no? Where I belong before. Malayo na sa tamang teaching. Lalo na sa teaching about salvation. They have departed from the sound teaching with regards to salvation. Di ko alam, may mga kopya kayo niyan. May mga libro ba kayo ganyan? Wala yata, no? Bibihira kayo kasi makakakita ng ganyan mga libro. Ano? Pero, di ko lang siguro sa internet, pero kung meron pa makikita niyan. Palagi ko po meron. I-download po ninyo. I-try po ninyo. I-copy ninyo, no? Yan ho ang ilang mga magagaling na Baptist. There's sound. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ba mga Baptist naniniwala sa perpetuity of the local church? Perpetuity. Perpetuity of the church. Ano ho ba ang understanding natin dito sa perpetuity? Kailan ho ba nagsimula ang church? The church started in Jerusalem. Somewhere around between AD 26 to AD 30. So, yun ang beginning ng church. In the early part of the ministry of the Lord Jesus Christ. And when we say perpetuity, that from AD 30 down to 2011 daw tayo ngayon, ang ibig sabihin ng perpetuity that from AD 30, mula nung itinatawag ng Panginoon ng kanyang iglesia, up to the present, parating existido ang iglesia ng Panginoon. Parating nag-exist. I do not mean na yung itinatag niya sa Jerusalem, hindi nawala. Pero nag-perpetuate, nagpatuloy yung kanyang mga daughter church, granddaughter church, yan. So, yun ang ibig sabihin ng perpetuity. Hindi nawalan ng tunay ng mga iglesia. Hindi mo maiwasan na magkakaroon ng mga airy churches. Nagsimula sa tama and then it turned out the sway sa maling aral, ano? Yun na nga, bakit nagkaroon ng Catholic Church. Ang original ng mga Catholic Church members, galing po yan sa Baptist.
Tandaan nyo, hindi tayo protestante. Kailanman hindi tayo nagprotesta sa Katoliko. Wala tayong pinoprotesta sa kanila. Ano? Ang mga protestante yan, yung mga Lutheran, Presbyterian, sila yung nagprotesta sa Roman Catholic. Pero ang Baptist, hindi. Dahil hindi tayo nanggaling sa Catholic. And to be very accurate, mga kapatid, ang Catholic, galing pa nga sa Baptist. Yan doon yung grupo na hindi na kinaya ang persecution during the time of the imperial persecutions. And then, during the time of Constantine the Great, that offers si Constantine the Great ng clemency. Dahil meron daw siya nakita na vision, no? Nakakita siya ng vision na meron burning cross. Kaya tuwing Mayo, di ba? Flores de Mayo yata yan. Tama ba ako? Santa Cruzan. Santa Cruzan, no? Tawag dun sa, Santa Cruzan. Tuwing May yata, kaya tinatawag na Flores de Mayo. Pinuprosesyon niya si Reyna Elena. Nasa tabi ni Reyna Elena ang isang prinsipe. And supposedly, yung prinsipe na yan ay si Constantine Great. Anong tumanda na, he became the Emperor of Rome. At hindi pa nagiging vision, nakakita ng vision. Ito si Constantine the Great na burning cross. At doon sa ilalim ng nagliliyab na cross ay meron nakasulat, inscription. Naka-inscribe din doon, through this, you will conquer the world. At in-interpret niya yung nakita niya sa vision that through this, you will conquer the world. Na kanyang paniniwala, through Christianity, he will be able to conquer the world. Kaya, nagpa-convert siya into Christianity. Ano? Kaya nga, pagdating ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, anong dala nila? Cruz o espada. Embrace Catholicism or you will die. So he conquered the world through religion. No? Ang nakakalungkot lang, lahat ng pinuntahan ng Katoliko naghirap. Na-drain ang kanilang mga resources. Ang Mexico naghirap dahil sa Katoliko. Ang Peru naghirap dahil sa Katoliko. Argentina, ang Pilipinas. Ang lalim ng effect ng Catholicism dito, di ba? They are here for more than 300 years. So yun nyo, may electric na sa Europe, sa Pilipinas. Ano pa rin tayo? Paris kaya lang, kerosene, yung oil lang. Ano? Yung coconut oil. Eh si Rizal, ano siya sa Europe, pamilyar sa diyan. Gusto niyang pumunta ng Pilipinas, doon na-exile siya. Inilawan niya yung plaza ng Dapitan. Ilagyan niya ng mga kawayan at may ilaw sa ibabaw para pagtukan ng decente ang buhay ng mga Pilipino. Water system. Okay, water system. Nakikita niya na kilometro nilalakad para mag-igib ng inumin. Ba't di natin i-channel yung tubig galing doon papunta rito? Mamit siya ng mga bamboo pipes. Ano? So walang planong paularin ng Spain, ng Pilipinas. Ano? Gusto lang nilang kuhanan ng natural resources. Nagpatanim ng coconut at sila nakinabang sa ating coconut. Ano? Hanggang ngayon, nakikinabang pa rin sila. Hindi sila nagbabayad ng taxes. Kahit parang hindi nila ngayon, nakapit sinasabi. Ano? Nagbabayad ka ng taxes, mga yan. Ang mga school nila, mga Catholic schools, nagbabayad ka ng taxes yan. Kaya mamahal pa ng matrikula. Agree? Mamahal pa ng mga matrikula niya. So, there is a need for us, mga kapatid, ano? Na maintindihan ang mga bagay na ito, naintindihan natin ang mga issues. So, ang church, mga kapatid, it has always perpetuated. From the time of Christ to present, nag-perpetuate yan. Pero ano bang ibig sabihin na nag-perpetuate? Hindi lamang yung downline nito, ito nanggaling dito, ito nanggaling dito. Hindi ko lamang yun tinutukoy natin. But, there is a need also for the perpetuity of doctrine. Dahil kung hindi ho nag-perpetuate ang doctrine, wala kang ma-identify. Naintindihan niyo ako sinasabi ko? Na kung hindi nag-perpetuate, hindi nagpasalin-salin ng doktrina, yung doktrina natin ngayon, malayo sa doktrina nila doon sa Biblia. Ibig sabihin, yung doktrina nila nung araw, isinalin lang niya sa sumunod, at isinalin sa sumunod sa kanila, at isinalin sa sumunod, hanggang sa umabot sa atin sa panahon ito, kaya ito pa rin ang ating pinanahawakan, na isalin yan. That is what we call perpetuity. Dahil kung hindi mo nag-perpetuate yan, mga kapatid, malayo na, lihis na, ang ating paniniwala sa paniniwalaan ng First Church.
Ano? Ngayon, by means of comparison, ikumpara natin yung ilang baptism. Huwag na yung ibang religion, baptist na lang. So, ikumpara po natin po din. Majority sa atin dito, nanggaling sa mga baptist na rin. Diba? Na-identify ba ninyo, na-pinpoint ninyo kung ano yung doktrina na malayo na sa paniniwala ng mga baptist ng araw. Isang punto, ano? The doctrine of election. Tayo, we subscribe to this. Ang ating simbahan, naniniwala dyan to the 5 points of the doctrines of grace. I do not call that Calvinism because it is the doctrine of grace. Hindi yung si Calvin, ano simula niyan? Ano? Hindi dapat ina-ascribe yan kay Calvin because he was never the founder of this. Dahil tinuro ng Panginoon yan. Itinuro rin ng mga alagad yan. Ano? Na-adapt lamang yan ni Calvin dahil nakapangasawa siya ng Baptist. At kalakasan ng mga Baptist ng araw. Pinagpapatay nga lang sila sa Valley of Waldenses. Ano? So we believe to this doctrine, ano? Ano yung fee? So dapat natin ito, yung rosaryo natin. Ulit-ulit na nire-review para hindi nyo nalilimutan. Parang rosaryo, no? U stands for? You cannot deny election in the Bible. Hindi nyo matidina yan. So, dalawa na lang ang tatanungin dyan. Ano ba yung election? Conditional o unconditional? And we subscribe to the unconditional election. We believe in the what? Limited atonement, also known as particular redemption. Kaya meron mga Baptist kung araw, kapanahonan ni King James. And by the way, ang King James Version is now 400 years. Dahil 1611 yan. Anong year na tayo ngayon? 2011 na, di ba? So, King James is already 400 years old. At nung kapanahonan nila, mga kapatid, meron mga Baptist sa England, ang pangalan po nila is Particular Baptists of England. Bakit sila tinatawag na Particular Baptist? Because of their strong belief in the limited atonement. Ano ang limitado sa atonement ng Panginoon? Is it the power of His atonement or the design of the atonement? So, there we put no limit to the power. Kasi kahit ilang milyong mundo, kaya i-atone ng blood ng Panginoon. Amen? Kahit ilang bilyong tao, ilang trilyong na tao, kaya i-atone ng blood ng Panginoon. Because there is no limit to the power of His atoning blood. Ang sinasabi natin na may limit ay ang design. The design of atonement. For whom was the atonement made? And the atonement, we believe, is designed for the exact number of the unconditionally elected individuals. Kung sino yung elected individuals, para sa kanila nakadesenyo, ang atonement ng Panginoon is not for general. Pero isang grupo ng Baptist, which is the General Baptist. Bakit sila General Baptist? They believe that the atonement of Christ is for general. Para sa lahat. Walang particular individuals in mind ng Panginoon. Basta ito, ginawa ko, lahat ng gusto rito makinabang, makakapakinabang, it's all up to you. Parang ganun. No particular individuals in mind. Ano? Yun ang general redemption. Pero ang paniniwala po natin, mga kapatid, ang naging effect ng pamatay ng Panginoon ay hanggang doon sa kung sino ang unconditionally elected. According to Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Oh? The good shepherd gives his life for his sheep. Lahat po ba ay sheep? Hindi ho. Kanino lang nag-alay ng buhay ng Panginoon sa kanyang tupa. At ang mga hindi tupa, sila po'y kambing. Not literally, otherwise, may apat tayong pa ngayon. Bakit sila tinatawag na kambing? Because of the nature. At ang mga ligtas, tinulat sa sheep because of the nature of the sheep. At bakit yung mga hindi ligtas, tinawag na kambing? Ang mga hindi elect, tinawag na kambing? Dahil merong nature ang kambing, nakakaiba sa nature ng sheep. Ang kambing, pag itinukod niya yung dalawang pa sa harap, ano yan, talo pa niya ng hydraulic brake, air brake. Pero pataking na. Matigas ang ulan ng kambing. So, I stands for irresistible grace. If it's your time to be saved, you will be saved.
Ano? At walang makaka-resist nga. And P stands for the preservation and perseverance of the saints. Ano, kahit nakapikit, kahit nakadilat, kaya nyo kung yan, sa inyo. So, magtanong kayo ng baptist na naniniwala pa dyan. Alam nyo, karaniwang na naiwan sa baptist na yun, ito na lang. That once you are saved, you are always forever saved. Kailangan na iwan sa maraming baptist. Pero yung apat na yan, karaniwan, wala na yan. Subukin nyo, mag-test kayo. Umanap kayo ng grupo ng baptist. Tanongin nyo, naniniwala ba kayo na once saved is forever saved? Automatic yan sabihin, yes! We believe in the eternal security of the believers. Okay, check. Mabago sila dyan. Tanong mo yung irresistible grace. Ang tao ba pagka hindi willing, kaya niyang i-resist yung panawagan ng Diyos sa kaligtasan? Hindi ba siya kaya pakailangan ng Diyos yung kanyang will? Yung kanyang free will kung ayaw niyang tanggapin talaga ang Panginoon, kaya ba niya i-resist? Sabihin niya, kung hindi niya ma-resist, parang robot na tao. Paano na yung free will? Diba no? Kanilang pagkakaunawa sa free will. Tanungin niyo, parang kanina namatay si Kristo. Para sa lahat. Bakit maraming pupunta ng impyerno? Sino ba mas marami pupunta ng impyerno o yung pupunta sa langit? Mas marami yung pupunta ng impyerno because broad is the way. And many there be which going around. Kaya mga kapatid, isang halimbawa lamang. Hindi lang mo kakaunti, but in fact, majority of Baptists today have already departed from these doctrines. Iniwan na yan. Ano? Ako nga lamang, 14 years ang aking ginugol sa grupo na ganyan. Until I left. Because I discovered, someone shared to me this doctrine. Kasi rin, na-enlightened din. Sa doctrine na ito, and he shared it to me. At yun, nabuksan na ang isipan. So there is a need, mga kapatid, na aralin po natin. Yung mga dating paniniwala. Sabi nang, bago yan Anong bago? Luma na yan. Ngayon mo lang narinig, pero luma na yan. Matagal na yan. As early as 1100s. Meron na mga articles of faith sa mga Baptist ng araw. Ang mga Waldenses. The Baptists in the valley of Waldenses sa Switzerland. Makikita nyo, mga kapatid. Sa bahay, ang kopya ng kanilang article of faith. Kasama yan. They believe in the doctrine of election. Meron po mga tao na pinili ang Diyos sa kaligtasan. Whose names are written in the book of life before the foundation of the world. Kaya dito to yung page 4 ng ating songbook. Kaya pinakpan na natin dyan yan and it's not page 4, yata. Page 4 is to God the glory, A new name written down in glory. Anong page siya? Wala na, hindi na makikita. Tinakpan na natin yan. Pati yung table of content yan, pinalitan na natin. Alam niyo ba yun? New name written down in glory. There's a new name written down in glory. Very misleading yan. There are no new names. According to Revelation 17:8 and Revelation 17:8, ang mga pangalan ng pupunta ng langit na isulat na sa aklat ng buhay, wala pa ang mundo. Hindi pa nagagawa ang mundo. Hindi pa nagagawa ang puno na pagbubulan ng papel para pagsulatan. Nakaukit ng ating pangalan sa langit. Wala pa man si Adan. Amen. Wala pa man ang mundo. There are no new names. Walang mga bagong pangalan. Although makikita dyan yung sumasamba sa beast, mga tumanggap ng mark of the beast. Bakit nila tinanggap ang mga mark na yan? Dahil hindi sila mga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil mga hindi tumanggap, kaya hindi nila tinanggap ang mark of the beast. Dahil sila yung mga elect. At ang kanilang mga pangalan ay nasulat na sa aklat ng buhay bago pa man natatag ang salita. So maganda mga kapatid na binabalik-balikan natin ang ating mga aral. So this morning I've said that this path is to be determined after thoughtful deliberation. Ang daan ng Panginoon ay dapat pinag-iisipan. Inaaral yan. Sine-encourage tayo sa Bible na magsaliksik, mag-aral, huwag maging tamad. Alam nyo, ang mga aral ng Biblia, they are simple. Pero kahit simple yan, mga kapatid, hindi basta-basta maunawaan.
Lalo na kung tao ko'y tamad mag-isip. It's no good for the lazy mind. Ano? Kailangan masipag tayo mag-isip. Sinusundan mo na sinusundan. Yung flow of thought, yung chain of thought. Pero mga tao pagka hindi makuha, tama na. Nakakalito yan. Magulo yan. Hindi ganun mga kapatid. Dapat ma-challenge ka. Lalo mong aaralin yan, sabi sa Bible, precept upon precept, line upon line. Search the scriptures. Study to show thyself approved unto God. No? Of all people, tayo dapat ang nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. No? Pinagkatiwala ito sa atin. Sabi sa Biblia, His church is the ground and pillar of truth. Tayo po mag-iingat sa mga katotohanan nito. Tayo mag-iingat sa mga doktrina. Kaya kailangan inaaral po natin ang salita ng Diyos. Unlike the call of Satan na panawagan ni Satanas sa mga tao, huwag mo nang isipin yan. Anong maramdaman mo? What feels good to you? What you think is reasonable? Just do it. Just go for it. At maraming tao po na ganyan ang kanilang panpilosofiya. Ano? Mag-end sila sa impyerno. Hindi nila pinag-iisipan. Kagaya ng mga nagsasabi kanina ng baga, sinasabi ko na dito na kami nagising. Kaya kung diyan ka nagising, nagising ka may utak. Mamamatay ka rin may utak. Kasi diyan ka nagising. Kung nagising ka, hindi tama ang itsura mo nung nagising ka, i-repair mo, iayos mo. Ano? Kasi kakapiran, diyan ako nagising eh. Hindi na lang, kanilang kinagis ng kasi reliyon katoliko, sa Diablo. Ano? Hindi ko sa Diyos, ang reliyon na yan. Kung sa Diyos niya, hindi yan pagpapatayin ang bibig-binyong mga anak ng Diyos. At ang tawag sa tawag hindi nag-uos siya ng araw, heretic. Alayan ng kilalanin ng katawan ni Kristo. Tinatawag nilang divine bread. No? The holy bread. Ang kanilang paniniwala, pag yung pare nag-hocus-pocus dun sa tinapay, it becomes the literal body and becomes the literal blood of Christ or wine. Yan ang kanilang doctrine na transubstantiation. It becomes the literal flesh and blood of the Lord Jesus Christ. Kapag hindi tinatanggap yan, you are heretic, you will be burned. You will be burned at the stake. No? Sisindihan ka. So, kailangan po tayo mag-aaral. No? And we have said that this way is the good way. The old path is the good way. Ang mga taong dumaan dito, nanggaling na dyan, nasubukan na nila yan, it brought joy, goodness, safety, and hope to these people. And these people are well-meaning. Hindi nila tayo ipapahamak at yan po ang kanilang nilakaran. And it is intended for our good. But sadly, nowadays, there is mass departure from biblical morality and from biblical doctrines. Niiwan nila yung mga moralidad na nanggaling sa Biblia. As I said, hindi common legal, tama. Hindi common legalize, tama sa gawin, kasi legal. Kagaya sa atin, legal ang gambling. So tama naman gawin kasi legal. Hindi ho ang gobyerno magsasabi kung anong tama. Hindi ko man nililegalize ang same-sex marriage, tama ang gawin yun kasi naging legal na. Kung gusto natin malaman kung anong tama, kung anong absolute, you will read that from the Bible. You'll find there kung ano po ang damdamin ng Diyos sa isang issue. Kung anong pananaw ng Diyos sa isang bagay. Ang Biblia po ang magsasabi kung anong damdamin at pananaw ng Diyos sa mga bagay na yan. With regards to morality, mga kapatid, pagdating sa marriage, hindi mo nagbabago ang pananaw ng Diyos. Marriage is honorable. But some people despise marriage. They perform acts outside of marriage. At ang marriage, ginagawa nilang union between male and male, female and female. They even legalize it. Pero sabi ng Bible, male and female created He them. The woman and the man, male and female, and the two shall become one flesh. Hindi sinabing male and male. Mahirap magkasal nun, pagka ganon. Do you, whatever are you? You are. Take this, whatever is this. Ano sasabihin mo, Do you, whatever you are? Are you going to take this, whatever is this? Wala ka. Sila.
So the old path is the good way. So let's go back to our text, and let's focus on the last part. The last part ng verse. Sabi dito, where is the good way? Basically, the old path is the good way. And see and ask for the old path. Jeremiah 6:16. Where is the good way? At pag naitanong mo na kung alin yung mga old paths, dahil yan ang good way, ano ang in-encourage sa atin dyan? Walk therein. Pag naitanong mo na-verify mo na, nalaman mo na kung ano ang tamang daan, tamang mga landas, tamang mga pamamaraan ng Diyos, tamang pamamaraan sa buhay, tamang pamamaraan sa buhay Kristiyano, tamang pamamaraan sa buhay Iglesia, tamang pamamaraan ng buhay, tamang doktrina. Kapag naitanong mo na yan, kapag naaral mo na yan, na-find out mo na yan, and you have confirmed that that is the good way. Ano kailangan, mga kapatid? Walk therein. Tandaan niyo po, mga kapatid, it is not enough to know. Parati ang blessing, mga kapatid, is not in the knowing, but in the what? It's in the doing. Alam niyo, yung knowing is different from the doing. You remember the Great Commission, sabi ng Panginoon? Teaching them to observe. Going therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. And then yung last part, teaching them. Pero hindi yung natapos sa teach them. Teach them to what? Teaching them to observe. Yung pag-observe mo, that is equivalent to the doing. Yan ang doing. Observe. Hindi yung obserbahan mo kung anong ginagawa. Hindi ho yun. Ang ibig sabihin ng ino-observe, pinapractice na. Yan ang meaning ng salitang observe. Tama ba ako? Yes. Subukan yung tingnan sa dictionary. Kahit yung dictionary na ngayon. Ano? Mas maganda kung Bible dictionary ang titignan ninyo. Yung makikita nyo talagang meaning niya sa Greek. Ano? Pero kahit na kay Webster kayo magtanong, isang meaning ng observe, kasi ang alam lang natin observe yung ano eh. Sige, bantayan mo tinan mo kung anong ginagawa. Hindi lang mo yun ang ibig sabihin nun, na observe. Ang ibig sabihin ng observe, another meaning of observe is perform. Do. Gawin. So it is not enough to know. It's not just the knowing. Ano? Teach them. Sabi ng Panginoon, to what? To observe all things whatsoever I have commanded you. Ano sabi sa James 1:22? But be what? But be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. Bakit po, mga kapatid? Yung pala mga tao na alam na ang tama, tapos hindi pa ginawa, ano yan? Parang mong niloloko sarili mo. You are deceiving yourself. Kasi parang ako tumingin sa salamin, at nakita mo na may diferensya mukha mo dahil pag tingin mo sa salamin, nakita mo. Tapos umalis ka rin, wala ka rin ginagawa. Ano tawag sa'yo? Ba't ka pa nanalamin? Di ba? Ba't ka pa nanalamin? Alam niyo po ba na Biblia is like a mirror? Alam niyo ba kung saan material ginawa yung labor? Alam niyo po sa lumang tipan, meron doon struktura. Bago pa naging templo, ang tahanan ng Panginoon, ang Panginoon po ay sinasamba ng araw sa anong klaseng struktura or building. It is called the tabernacle. This is made of tents. Mga 3 layer ng tent yan. Ano? Ito ang top view. This is the door. And then this is the altar, the brazen altar. Dito sinusunog ang mga alay. Tapos, dito yung lababo, paper. And then this is the sanctuary. And the sanctuary has 2 parts. Ito yung holy place. And this is the holy of holies or the holiest place. So ito tinutukoy ko na labor. Itong labor, that symbolizes the Word of God.
Yan o, nagsisimbolo sa salita ng Diyos. Word of God. Itong altar, brazen altar, this symbolizes Calvary. Kasi dyan sinusunog ang alay. And fire symbolizes judgment. Nung pinatay ang Panginoon, nung pinako siya sa krus, ano yung kanyang kamatayan sa krus? Diba dyan yung judgment sa kasalanan? The wages of sin is death. So the Lord died on the cross of Calvary. Fire symbolizes judgment. Kahit pagsunog din sa alay, pagsisimbolo yan ang paghusga sa kasalanan. So, ang ating relasyon sa Panginoon, it started at Calvary, right? Yan, nag-commence ang ating kaligtasan. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, namatay sa krus ng Kalbaryo. When we believe on Christ who died for us on the cross of Calvary, yan ang beginning ng ating kaligtasan. Ngayon, na ikaw ay ligtas na, meron ka ng relasyon sa Panginoon. And this sanctuary symbolizes our communion. Yung iyong pakikipag-communion at fellowship sa Panginoon. Dahil ligtas ka na. Nung hindi ka paligtas, you are outside. Nasa labas ka. You do not have access. Hindi ka makapasok. Nababakuran mo ito ng kurtina, 7 feet high. And that symbolizes the righteousness of God. Puti ho yan. Puting-puti. At ginawang 7 feet. Para siguradong lampas sa tao. For all have sinned and come short. Pandak tayo. Hindi tayo umabot sa 7 feet. Ano? Kahit si Goliath, hindi umabot ng 7 cubit. Talagang ginawa siyang kapos ng Panginoon. Ang height ni Goliath, he only reached the maximum of 6 cubits. The number of man. Hindi siya pinabot ng 7 cubits. Yung 7 symbolizes perfection. And man fell short of perfection. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So wala tayong access. Pero kung dadaan ka sa Panginoon, sabi niya, I am the way. There is no other way. There is no shortcut. He is the only way. At sa pagpunta mo sa Panginoon, kailangan sasampalataya ka sa kanyang namatay sa krus ng Kalbaryo. At pagka nangyari yan, mga kapatid, you can now access the holy place. Wherein you can pray to God. So, and amen. Confess your sins and make restitution for your sins. Pero bago ka makapasok dito sa sanctuary, mga kapatid, kailangan mo nang maghuhugas dito sa labor. Ang tanong, saan gawa yung labor na yan? That is made of women's mirror. At ang mga mirror nila ng araw, hindi ho yung glass. It's not a glass mirror. Sino nakakaalam? Anong mirror yan? Ito yung parang buckle ng mga military belt. Ang tawag dun sa belt na yan? Tawag yan eh. Sa belt ng mga sundalo. Nag-CCAD. Buckle. Yan. Pagka hindi makintab, demerit. Hindi makintab, demerit siya. So, ano ginagawa? Bago mag-training, talagang pinapakintab yan. No? At sa sobrang kintab, pwede mo parang salamin. Hindi ka manalamin. Nung araw, ganun po salamin nila. Pinunaw nila yung mga salamin na yan. At nung malusaw nila, ginawa nilang lababo. Ano? Nilagyan ng tubig. Kaya, paano ko nasabi na ang salita ng Diyos ay parang tubig? Ano? Sinabi sa Bible din, Ephesians 5:26. By the washing of water, by the word. Ano? Sabi sa 1 Corinthians 3:18, but we like people beholding in a glass. We are changed from glory to glory while we are beholding the glory of the Lord. Ano? So, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Ano ba yung salamin, mga kapatid? It gives you your real reflection. It gives you your real condition. Pag tumingin ka sa salamin, hindi magsisinungaling yan. Ano? Yun lang, pero mga salamin ngayon na pag tumingin ka, pag hindi may sinunga mo, mahaba, may defect yata. Pero mga salamin na pag tumingin ako, bobia mo. Kaya paborito ko yun eh. Maganda pagkagawa ng salamin na yun. Pero mga salamin na parang gumegewang yung mukha. Pumapangit ka, kahit guwapo ka. Basagin na. Basagin na yun. Pero may salamin na pag sinilid ko, parang pumogyan ko ito sa salamin na to ah.
Pero kung tama lang ang pagkakagawa, mga kapatid, walang daya. Kung ano ka, yun ang makikita mo sa kapatid. At ang Biblia, mga kapatid, ganyan ang gagawin sa'yo. It will tell you your real condition. At sinabi ng Biblia, all will like sheep have gone astray. You are a lost sheep, the sight of God. Sinabi ng Bible na we are desperate to wicked. A heart of man is desperate to wicked. Who can know? Hindi yan mangingimin. Huwag sabi ko anong kalagayan mo. Romans 3:10, there is none that understandeth. There is none that seeketh after God. There is none that doeth good. No, not one. Even our righteousness are in the sight of God as filthy rags. Isaiah chapter 66 or 64. Kahit mga kabutihan natin sa harapan ng Diyos ay pawang maraming basahan. So, there is a need for us, mga kapatid, to study these old paths and then walk therein. Pero pag nakita mo na yan, lakaran mo na. Panghawakan mo na yan. Nasaan ang blessing, mga kapatid? The blessing is not just in the knowing, but in the doing. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Yan din yung sinasabi sa John 13:17. Alam yung verse na yan? If you know these things, happy are ye if you do them. Parating na naman ang blessing na sa doing. It's one thing that you know, kasi hindi mo magagawa ang tama kung hindi mo alam kung ano yung tama. Correct? How can you do the thing that is right if you do not know the right thing? Kailangan mo nang malaman mo kung anong tama bago magawa ang tama. Kaya yung alam mo yung tama, maganda na yan eh. Kaso lang, kulang pa. Kailangan yung nalaman, isagawa, isa katuparan. Kasi ang blessing, wala dun sa nalaman mo. Usually sa preaching, ganyan lang eh. Ganun pala yun. Amen. Ang galing. Ganun pala yun. Amen. Kaso lang pag-uwi. Na-apply? Yun, problema. Nasarapan lang tayong pakinggan, nalaman ang tama. Pero wala dun ang blessing eh. Ang blessing, pag na-practice, na-observe kung ano yung nalaman na tama. Kaya natin, sabi natin, tithing is right. Giving offering is right. So maraming Kristiyano, alam na yan, narinig na yan, no? Ang tanong, para-practice ba na marami yan? So the blessing is not just in the knowing. The real blessing is in the doing. At maraming nakasubok niyan, mga kapatid, ano? And they have proven. Sabi ng Panginoon, prove me now. At napatunayan po ng marami yan. The blessing is in the doing. Kanina umaga, narinig ko isang testimony na kahit na anong gipit niya sa pera, may bayarin sa ospital, hindi may labas ang anak dahil walang pambayad. Pero alam niyang aral, ang dapat tao dapat nagtatay, regardless. Ay anong kalagayan? Seek ye first the kingdom of God. And he chose to seek the kingdom of God first. At matapos siya magawa niyo, saka dumating ang tawag. Bayad na ang bill mo. Remember, no? Ang blessing sa doing. Pero pagka tayo pinakakot, sabi ng Bible, God is not the author of fear, but of power. Ano? Mas mapapahamak tayo. Ano sinasabi sa James 4:17? To him that knoweth to do good, and doeth it not, it is sin. Kung alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa, kasalanan niya. So, dalawang klase ng kasalanan. Sin of commission. Ito yung mali, ginawa mo rin. Ang commission, alam mo yung tama, hindi mo naman ginawa. Mas din yung commission. Double M, no? And one S. One M, nalilimutan ko. Gusto niyo makakatawid ka lang. Yan, commission. No? Yung isa, kinumit mo yung bawal. Mali. Yung isa naman, yung tama, hindi mo ginawa. No? Sin of commission and sin of omission. Yun ang James 4:17. Alam mo yung tama, hindi mo naman ginawa. It is still sin in the sight of God. No? At alam niyo po ba, mga kapatid, that will aggravate the situation. Kapag alam mo tama, hindi mo ginawa, mas delikado tayo, mas mabigat ang ating pananagutan.
Remember, ano sabi sa Bible, to hate don't know when to whom much is given, much shall be required. Ano? Kung kanino mas maraming liwanag ang ibinigay, mas maraming expectation, therefore, mas maraming pananagutan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na blessing yung merong mga churches sa isang lugar dahil merong nangangaral na salita ng Diyos. Pero sa lugar na yan, pag hindi pinakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos, mas mabigat ang pananagutan ng mga taong nakatira doon. Bakit? Narinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi sila nakinig. Mas mabuti pa ang kalagayan ng mga taong hindi naabot ng salita ng Diyos. Mas malalang, mas magiging malaki. Nalala niyo yung sinabi ng Panginoon? Sa aba mo, Chorazin. Sa aba mo, Bethsaida. Woe unto you, Chorazin. Mga parts of Galilee yan eh. Kung saan lumaki ang Panginoon. Sabi niya, kung mga milagrong ginawa ko, ginawa ko sa Tiro at sa Sidon, o ginawa ko sa Sodoma at Gomora, walang pagsalang nananatili pa kayo ng Sodoma at Gomora. Dahil nakikita nila, nakaharap nila, na gumagawa ng milagro ay galing sa Diyos, at patagal na sila nagsisi. At sana na-spare ang sila na yun. Pero kayo sa kabila, ang nakita ninyo ako, nakita ninyo ang mga ginawa ko, mga milagro, narinig ninyo ang mga aral ko, and yet, you remain hard in your hearts. Nanatili pa rin kayong unbelieving. It is more tolerable in the day of judgment for Sodoma and Gomorrah, for Chorazin, for Tyre and Sidon, but than Chorazin and Bethsaida. Dahil sa dami ng nakita nila proof na nasa kanila ang Panginoon, hindi ho sila naniwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mas mabigat ang pananagutan ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya yun ang dahilan mga kapatid natin. Naniniwala ko ang babies sa langit yan. Yung mga hindi nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi nakakaintindi. Kahit yung mga bata, mga infants, mga hindi naka-reach ng age of accountability. Bakit? Wala pang liwanag yan eh. Wala pang liwanag yan. Kasi kung meron ka ng liwanag, alam mo na tama mali, may pananabutan ka yan. Alala niyo yung event sa John chapter 9, live man, sabi ng mga alagad, Panginoon, sino bang may kasalanan, bakit bulag siya? Pag silat ng batang ito, bulag na. Ang alam namin, karaniwan nangyayari, isinisilang tapos nabubulag. Pero ito, pagkasilang niya ng bata, bulag na siya. 38 years na siyang bulag, wala pagkasilang pa sa kanya. Sino bang may kasalanan? Ang batang ito o yung nanay niya? Ang sabi ng Panginoon, hindi ang nanay niya may kasalanan, hindi rin siya may kasalanan kung bakit siya nabulag. Ang bagay nito yung nangyari para sa glory ng Panginoon. Ano? And then, nagkakaroon ng pagtatalo. Sabi ng mga Pharisees, ikaw ba talaga yung pinagaling? Baka impostor ka. Ikaw ba talaga yun? Sabi ng bulag. Sinabi ko na nga sa inyo, hindi naman kayo naniniwala eh. Ang nagpagaling sa akin, yung isang banga, bumura siya sa lupa, gumawa ng putik, nilagyan ako ng putik sa mata, nagaling sa lupa na nilagyan ng durat, at nakakita na ako. Anong pangalan niya? Wala, hindi niya nga sinabi kung sino siya. Tapos sa isang araw, nakakita niya naman ng Panginoon. Sabi niya, ano sabi sa inyo ng mga Pariseo? Wala, dinilibak nila ako, pinapalaya sila ako. Nakilala mo ba yung nagpagaling sa'yo? Hindi nga eh. Hindi mo nga siya nakilala eh. Sabi ng Panginoon, ako yun. Kausap mo yun, ako yun. Dahil natin yun sa John chapter 9. Ako na yun. Yung kausap mo, ngayon, ako yun, hindi nagpagaling sa'yo. Ngayon, nagagalit yung mga Pharisee. Ano? Verse 35, Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, John 9:36. He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Ako na ngayon, nagsasalita, ako yung Son of God. And 38, and he said, Lord, I believe, and he worshipped him, so he got saved. And Jesus said, For judgment I come into this world, that they might see not, that they which see not might see, and that they which see
might be made blind. Verse 40, and some of the Pharisees, which were with him, heard these words, and said unto him, Are we blind also? Jesus said unto them, If ye were blind, ye would have no sin. But now ye say, We see, therefore your sin remaineth. Sabi nila, hindi sila blind. Sabi nila, tanda nyo, ang blind dito na tinutukoy ko, hindi yung physically blind, no? Ang tinutukoy ko dito na blind is yung mental. Kasi ang hindi pa umaabot sa tamang pag-iisip, parang blanco siya kung anong tamang mali. So, bulag siya sa tamang mali. He is mentally blind. Kasi yung mga qualified sa ganung category. Hindi yung dahil sa sabu, ha? Talagang marami na siya sabu, nasisira utak. Hindi yun, tinutukoy yun. Yung kasi, pinanganak na may isip, nasira lang, at saka bibisyo. Ang tinutukoy dito yung pinanganak, may diferensya na siya. Yun, imbeciles. Mga abnormal. Mga, yung age nila is up to age of 10-year-old or like 9-year-old, 7-year-old. Hanggang doon lang yung majority nila kahit ang age nila is babot na ng 50. Ano? Yun, blind yun. Eh sabi ng mga Pharisees, you see, therefore your sin remaineth. So it will aggravate the situation, ano? Kapag ka meron kang narinig, meron kang liwanag, mas malaki ang pananagutan mo. Mas mahigi pa yung hindi nakaunawa, hindi nakarinig. Kaya hindi na paniwala ko mga kapatid ng mga babies. They go to heaven kasi they are blind. They are mentally blind. At kasi David, nagpuprove niya rin. Tama natin na mabasa yan sa Bible na sabi ni David, ako, pupunta sana ako namatay kasi ang nangyari dyan, nagkasala sa kay Bathsheba, di ba? Doon nagbunga, kasalanan niya kay Bathsheba. Tapos, naipapatay na rin niya si Uriah para ma-justify yung ginawa niya kay Bathsheba. So, nagbunga ngayon. Nanganak ngayon si Bathsheba. Ngayon, binigyan ng Diyos sa sakit ng bata. Ang ginawa ni David, nag-pray. Halos maglupasay si David sa lupa, ayaw niya kumain. Hindi siya naliligo. Yung damit niya, hindi niya pinapalitan at nagsasaboy siya ng alikabok sa kanyang ulo. Nasa ano siya, mga ash. Sabi ng mga tauhan niya, ano tayo, nangyari, kumain na kayo. Ayaw niyang umimik, para takot na silang lumapit sa kanya. At nagpe-pray siya na gumaling ang bata, nakahabagan ng Diyos. Eh, yung kanyang mga tauhan, nakita yung bata namatay. Ngayon, natatakot sila sabihin. Dahil, nung ang buhay pa at may sakit, hindi na siya makausap. Lalo pa kung malaman niyang patay na siya. Kaya, nagdadalawang isip sila kung sasabihin ba na, mahal na hari, tumigil na kayo ng kadadasal kasi patay naman yung pinag-pray niyo. Eh parang, nararamdaman ni David na patay na kasi nag-usap-usap na sila eh. Narang di mapakali. Sabi ni David, patay na lang bata. Oho, mahal na hari, patay na ho siya. Anong ginawa ni David? Umangon, naligo, nagbihis, kumain. Nagtaka yung mga tao, sabi niya, mahal na hari, bakit gano'n? Nung buhay, nagkakaganyan kayo. Di kayo makausap. Tapos, para kayong bata na naglulapasan. Samantalang nung lumatay na, tsaka kayo naligo, kumain, nag-shave, nagbihis, bakit gano'n? Alam sabi ni David, patay na yun. Kahit anong ko, hindi na yun babalik sa akin. Kasi ang patay, kailan na, hindi na bumabalik. Tama? Right. Pero yung buhay, pwede pumunta sa patay. Amen? Amen. Pwede tayong pumunta sa namatay. Dahil mamamatay din tayo. Ngayon si David, Christian, sa lagi siya pupunta. At alam niya na makikita niya anak niya, dahil alam niya, yung bata, hindi naka-reach ng age of accountability. Nasa piling ng Diyos. Saan verse siya? Samuel, 2 Samuel, 13:17. Ang bata, hindi na babalik, sabi niya, kasi patay na yan eh. Pero kung buhay, nakikita ko rin siya balang araw. Sabihin, sa ibang bata. Nasa langit. Pag namatay, ang bata. 2 Samuel 12, it's chapter 12. 2 Samuel chapter 12, verse 22 and 23. And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead, wherefore should I fast? Kung magagawa ng fasting, patay na nga. Can I bring him back again? I shall go to him. Pupunta ako sa kanya, kailan? Namatay na siya. Pero siya, but he shall not return to me. Ang bata, hindi na bumabalik. Ang patay, hindi na bumabalik.
Ano? Pero yung buhay, pwede pumunta sa namatay. Pwede kayo makita muli. Ano? Sa langit. Dahil ang bata, pag namatay sa langit mo. At kung Kristiyano ang magulang, muli niya makikita. Kaya nagkaroon ba kayo ng miscarriage? Makikita niyo yung baby niya doon. Pero hindi yung sinasabi ng Catholic na cherubim, ha? Yung mga babies na ipakpak. Alam nyo gano'n, ano? Parang mga kinakay. Yung kinakay, yung mga hindi pa masyadong marunong lumipad, ano? Ganun-ganun lang yung pakpak. Hindi ko ganun yun. No? Ang cherubim ho ay mga anghel. At ang mga fetus, hindi man kailang magiging cherubim. Paniniwala ko, you will see them full size or mature size. Mature size yan. Yan lang ang opinion ko lang. No? Pero walang revelation sa Bible na makakakita ng mga fetus na lumilipad. No? Pakpak. But they will go to heaven. Okay, so, that guilt, mga kapatid, will be aggravated by the life that you receive. Then din sinasabi sa Romans chapter 2. That they who do not have the law will be judged without the law. Ang alam lang ng nila na law ay yung law na istulat ng Diyos sa kanilang puso through their conscience. And God will judge them based on that. No?